May malaking corruption controversy ngayon sa Indonesia matapos salakayin ng pulis ang isang property na konektado sa isang senior anti-corruption prosecutor. Sa raid, nakumpiska ang 74 kilos ng gold bars kasama ang malaking halaga ng cash at foreign currencies. Ang kabuang halaga ng mga nasabat na assets ay tinatayang nasa 26 million US dollars. Ang investigasyon ngayon ay nakatuon sa kung saan nanggaling ang gold at cash, kung sino ang tunay na may-ari, at kung may koneksyon ang mga ito sa mga corruption case na iniimbestigahan ng Indonesian authorities. Ito ay isang napakaseryosong issue. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Ang prosecutor na konektado sa property ay si Febri Adrian Sia, isang senior official na humahawak ng major corruption cases sa Indonesia. Kasunod ng kontrobersya, nag-resign siya sa kanyang posisyon at naging bahagi mismo ng corruption investigation. Naging mas komplikado ang sitwasyon matapos maiulat ang presence ng military personnel sa paligid ng kanyang residence at sa police headquarters kung saan iniingatan ang mga nakumpiskang ebidensya. Kaya hindi na lang simpleng corruption case ang pinag-uusapan. Nagkaroon na rin ng questions tungkol sa relasyon at institutional tensions sa pagitan ng police, prosecutors at military. Nangyayari ito habang may malaking financial problems din ang Indonesia. Sa nakalipas na mga buwan, malaki ang naging pressure sa Indonesian rupiah. Umabot ito sa higit 18,000 laban sa isang US dollar, isa sa pinakamahinang levels sa history ng Indonesian currency. Bumagsak din ng malaki ang Jakarta stock market. At ayon sa source article, around 8.9 billion ang inilabas ng foreign investors mula sa Indonesian assets. Pero mas malaki ang movement ng domestic capital. Tinatayang 28.2 billion ang nailipat ng mga Indonesians palabas ng kanilang bansa. Ito ang isang importanteng signal. Kapag foreign investors ang nagbabawas ng exposure, maaaring dahil lang ito sa global market conditions. Pero kapag local investors mismo ang naglalabas ng pera sa sarili nilang bansa, maaaring may concern sila sa domestic environment. At dito, lumalabas ang contradiction sa Indonesian economy. Officially, lumalaki pa rin ang kanilang economy ng higit 5%. Malaki ang population ng bansang ito, around 280 million. May malaking domestic market, strategic natural resources, at malaking nickel reserves. Sa purchasing power, kabilang ang Indonesia sa pinakamalalaking economies sa mundo. Kaya hindi ito traditional economic collapse. Ang issue ay confidence. For around 2 decades, naging relatively stable ang Indonesia. Consistent ang growth nito at naging importante ang fiscal discipline. Matapos ang 1998 financial crisis, nagkaroon ang bansa ng rule na dapat manatili below 3% of GDP, ang budget deficit. Nirespeto ito ng successive governments for many years, kabilang ang panahon ng COVID. Dahil dito, nakakuha ang Indonesia ng credibility sa international investors. Pero may mga developments ngayon na naglalagay ng pressure sa credibility na yon. Isa rito ang fiscal pressure mula sa policies ng administrasyon ni President Prabowo Subianto. Isa sa kanyang major economic targets ay 8% growth. Kasama rin sa kanyang signature programs ang massive free meal program para sa school children at pregnant women. Hindi naman problema ang objective ng program. Ang concern ay ang cost at kung gaano kabilis itong pinalawak. Kasabay nito, tumaas ang oil prices. Malaking bahagi ng oil ng Indonesia ay imported at subsidized ang fuel.
Kapag tumataas ang oil prices, tumataas ang import costs at subsidy costs ng government. At kapag tumataas ang government spending habang tumataas ang cost ng subsidies, mas mahirap panatilihin ang 3% deficit limit. Dito nagsisimula ang concern ng investors tungkol sa fiscal discipline. May isa pang development na mas direktang nakakaapekto sa businesses. Nagsimulang higpitan ng Indonesia ang control sa foreign currency. Ang exporters ay kailangang panatilihin ang kanilang foreign earnings sa Indonesian financial institutions for extended periods. Ang logic ng government ay straightforward. Kailangan ng Indonesia ng foreign currency, particularly US dollars. Kung mananatili sa bansa ang dollars ng exporters, mas malaking foreign currency reserves ang available sa domestic financial system. Pero para sa mga negosyante, may downside ito. Mas kaunti ang control nila sa sarili nilang foreign earnings. Kasunod nito, hinigpitan din ang foreign exchange rules para sa businesses at individuals. At gumawa ang government ng bagong state mechanism na magiging mandatory middleman para sa ilang commodity exports. Ibig sabihin, sa halip na direktang ibenta ng producers ang commodities sa international buyers, dadaan ang transaction sa state. Sinasabi ng government na bahagi ito ng effort laban sa tax avoidance at para mas maayos ang collection ng taxes. Pero para sa investors, ibang concern ang lumalabas. Mas lumalaki ang involvement ng state sa movement ng foreign currency. At kapag naramdaman ng investors na maaring maging mahirap ilabas ang kanilang capital, nagbabago ang kanilang behavior. Hindi nila kailangang hintayin ang isang full economic crisis. Maaari rin nilang ilipat ang pera bago pa lumala ang sitwasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang behavior ng local businesses. Kung ang suppliers ay magsimulang humingi ng payment sa accounts sa Singapore o Hong Kong o humingi ng mas malaking deposits upfront, maaaring indikasyon iyon na binabawasan nila ang kanilang financial exposure sa Indonesia. Hindi ito agad nangangahulugan na collapsing ang economy, pero nagpapakita ito ng pagbabago sa confidence. At dito, kailangan tingnan ang economic data ng Indonesia. Official growth remains above 5%. Pero may mga local economists na nag-question kung paano ginagawa ang ilang growth figures. Halimbawa, bahagi ng reported growth ay maaring manggaling sa inventory accumulation, mga goods na ginawa pero hindi pa nabebenta. Technically, valid itong bahagi ng GDP accounting, pero hindi ibig sabihin na lahat ng growth na iyon ay nararamdaman ng consumers. Makikita ito sa Indonesian middle class. Noong 2019, around 57 million Indonesians ang classified bilang middle class. Ngayon, fewer than 47 million na lang. Marami sa mga bumaba sa classification ay hindi naman naging officially poor. Napunta sila sa tinatawag na aspiring middle class. Ang ibig sabihin nito, mas vulnerable sila sa economic shocks. At around 142 million people ang nasa category na ito. Kaya may legitimate question tungkol sa quality ng economic growth. Kung lumalaki ang economy ng 5% pero lumiliit ang middle class, kailangang tingnan kung saan napupunta ang growth at kung sino ang nakikinabang dito. Pero hindi rin dapat sabihin na wala ng future ang Indonesia. Malaki pa rin ang economic advantages nito. Napakalaki ng domestic market. Mayroong young population, may strategic natural resources, at napakahalaga ng nickel nito sa global supply chain. Malaki rin ang strategic position ng Indonesia sa Indo-Pacific, at may investors pa ring naniniwala sa long-term potensyal ng bansa. Makikita ito sa ilang periods ng recovery ng stock market at sa patuloy na foreign direct investment sa ilang sectors. Mayroon ding difference sa pananaw ng rating agencies. Habang nagbigay ng negative signals ang Moody's, pinanatili naman ng S&P ang investment grade rating ng Indonesia na may stable outlook.
Kaya hindi pare-pareho ang assessment sa Indonesia. May investors na nakatingin sa fundamentals. At may investors na mas concerned sa institutions at government policies. Ito ang central issue ngayon. Hindi naman nawawala ang natural resources ng Indonesia. Hindi nawawala ang 280 million person market nito. Hindi rin biglang nawawala ang economic potential nito. Ang concern ay kung mapapanatili ng government ang confidence ng investors habang nagpapatupad ito ng mas maraming controls at interventions. May ilang bagay na maaaring gawin ang government para mabawasan ang concern. Una, kailangan nitong maging mas malinaw ang role ng mga bagong state mechanisms. Pangalawa, kailangan nitong mapanatili ang independence ng central bank. Pangatlo, kailangan nitong ipakita na seryoso pa rin ito sa fiscal discipline. At pang-apat, kailangang maging predictable ang foreign currency regulations. Mahalaga ang predictability para sa investors. Hindi nila kailangan ng perfect conditions. Kailangan nilang malaman kung ano ang rules at kung hindi biglang magbabago ang rules pagkatapos nilang mag-invest. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang bantayan ang capital controls ng Indonesia. Kung temporary lang ang restrictions at unti-unting aalisin kapag bumuti ang market conditions, maaaring manageable ang situation. Pero kung patuloy itong dadami at maging permanent, mas magiging mahirap ibalik ang investor confidence. At ito ang risk na nakita na sa ibang countries. Kapag nasanay ang government sa capital controls, mahirap nang alisin. Kapag nasanay naman ang businesses na ilabas ang kanilang pera sa labas ng bansa, mas mahirap ding kumbinsihin silang ibalik ito. Kaya sa ngayon, hindi accurate na sabihin na collapsing na ang Indonesia. Hindi iyon ang ipinapakita ng available economic data. Pero hindi rin tama na i-ignore ang warning signs. May pressure sa currency, may pressure sa stock market, may capital outflows, may concerns tungkol sa fiscal policy, may bagong restrictions sa foreign currency. At may corruption controversy na kinasasangkutan ng isang senior anti-corruption prosecutor. Ang 74 kilos ng gold at malaking halaga ng cash na nasabat sa property na konektado sa kanya ay bahagi ng isang ongoing investigation. Hindi pa malinaw kung sino talaga ang legal owner ng mga assets. Pero ang case ay nagdagdag ng pressure sa public confidence sa institutions ng Indonesia. At ito ang mas malaking issue dahil ang economic strength ng isang bansa ay hindi lang nakabase sa resources at GDP growth. Nakabase rin ito sa confidence ng businesses, investors, at ordinary citizens sa system. Sa susunod na mga buwan, mahalagang bantayan kung magre-reopen ba ang financial restrictions ng Indonesia o mas marami pang controls ang ipapatupad. Kung babawasan ang restrictions at maibabalik ang confidence, maaaring temporary adjustment lang ang kasalukuyang problems. Pero kung patuloy na lalabas ang capital at patuloy na hahigpitan ang movement ng foreign currency, mas magiging seryoso ang concern. Sa ngayon, wala pang crisis sa Indonesia. Pero malinaw na may pressure at ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung gaano kalaki ang economy ng Indonesia. Ang tanong ay kung kaya nitong panatilihin ang confidence sa institutions na nagpapatakbo ng economy nito. Dahil kapag nawala ang confidence, mas mabilis gumalaw ang pera kaysa sa anumang government announcement. At sa Indonesia ngayon, gumagalaw na ang pera